Oh. Yan. Yan, kung narinig niyo yung starter niya, yung starter relay, lumutunog siya. Ayun, bumagsak na yung voltahe niya. Isang palatandaan kung paano nyo malalaman na nasira na yung battery nyo, meron kang makikitang mga parang nagpupulbos siya dito. Ayan, palatandaan na. Ito. Minsan parang kalawang siya. Ayan, tignan mo. Kung nakikita nyo sa camera, medyo madilim kasi umuulan ngayon. So ayan mga kaibigan, alam nyo yung ipapalit ko na battery. Ito yung ipapalit nating battery, katulad to ng battery ng rider natin, no. Ang bili ko lang nito 650. So nagulat ako kay viewers natin, may nag-comment siya, ganito ang gamit. May model kasi ito, mga kaibigan, na ito. Ito yung size ng battery. Ang Mio Sporty medyo malaki ng konti yung sa Mio Sporty natin, no. Pag bumili kayo, ito lang yung titingnan nyo. Ito yung model na to. Swak yan. So shout out kay sir, no, na bumili, parang 1,000 mahigit yung bili niya. Pero ang bili ko nito 650. Tingin ko naman maganda tong battery na to. Maraming klase ng battery, no. Meron yung Motolite, saka yung Quantum. Yung Quantum subok ko na rin yun, magandang klase yun. Pero yung Motolite hindi ko pa na susubukan yun, no. Ang nasubukan ko lang is yung Quantum, maganda siya. Ngayon town guide tayo, ito-try naman natin tong OD. Ito yung gagamitin natin ngayon, which is ginagamit ko ngayon dun sa Raider 150 natin, no. Ito yung sinasabi ng maintenance free, tapos ito yung hindi, itubig siya, no. So automatic na salpak na lang natin to, wala ka nang ibang gagawin, no. Tornilyo mo lang yung positive sa negative, pwede mo nang gamitin. Unlike dito sa ginamit natin na dissolution, no? Kailangan mong
tignan-tignan lagi yung solution. Ito napabayaan ko kaya tuluyan ng bumigay. Actually mga kaibigan, pag araw-araw yung ginagamit yung motor, 3 years magkakaroon na ng pagbabago dito sa battery nyo. Kahit na alagaan nyo sa tubig, 3 years yung pinakamataas na lifespan lang battery natin, no. Sa karamihan sa mga battery solution, meron tayong 6 na butas. Sa loob nito meron mga chamber, no. Yun yung mga plate. Yung kung makikita nyo, wala kasi akong animation nun, no. Kung makikita nyo yung loob nito, may mga plate. So, yung mga yon unti-unting hihina. So yung battery nyo sa loob ng 3 taon na sinasabi ko, magkakaroon ng pagbabago yan, hihina siya. So ganun ang battery mga kaibigan, hindi hapahambong buhay mo yan na gagamitin. So yan mga kaibigan, no, isasalpak natin to. I-explain ko sana sa inyo yung paano na gumagana talaga yung battery. Mahabang proseso mga kaibigan, no. Ang sinabi ko lang dito, yung mga palatandaan na malapit na masira yung battery nyo, no, o sira na talaga. Na bago kayo kulikutin to yung battery nyo, o pagdudahan na ito na nga yung sira, i-check muna yung charging system ng motorcycle natin, yun yung rectifier, voltage regulator. I-check nyo muna yon bago kayo pumunta sa may battery, no. Kailangan gumamit kayo ng, siyempre, ito, dapat marunong kayo nito. Ilalagay na natin to, no, yung bago. Tapos i-check natin kung kaya nilang paandarin o mag-start siya gamit ng electric start button natin, no. Hindi kayo mag-comment sa comment. Yung tatak niya, firepower. Murahin lang din natin ng mga kaibigan. Check natin yung bagong battery natin. So, syempre guys, pag bumili kayo, meron ng mga screw yan. Ito siya. Yan, so check muna natin kung merong voltahe itong battery na to. So meron siyang laman na 13.98 volts, no, yung bagong battery natin, no. Nandito na yung tester para makita nyo. So, pag on natin, ayan, bumagsak siya sa fog light natin, no. Pag in-on natin, yung headlight yan guys, no, naka high and low, high, low, hindi siya bumabagsak. Patayin natin. So try na natin i-start. Naka-on na siya. Yan yung charging niya mga kaibigan, no. Alright, pinatay ko na ng maingay. So mga kaibigan, na-explain ko lang na pag umabot ng 15 or pag 15 sarado, maayos pa yun, no. Pero pag umangat pa ng 15.1, 15 pataas, sira na yung charging system ng battery nyo. Yun yung rectifier, no. So nagpalit ako nito, 5 pins, no. Nag-convert na ako, kaya nakita nyo pumalo siya ng 14 plus 14.5 o 14.6. ayos pa yung charging niya mga kaibigan, no, malakas siya. Alright, pahabol tayo mga kaibigan, no. So kung mapapansin nyo sa mga motor na bago ngayon, nakailaw lang siya. So may mga purpose yun mga kaibigan kung bakit nakailaw siya. Huwag na box lang i-off siya. Kung tatanggalin nyo man yung ilaw, meron kayong alternate na gagawin para magkaroon siya ng makakonsume din siya ng kuryente. Charging ng motor nyo mas lalakas pa, o walang kumukonsumo ng battery nyo tapos nag-charge siya. So parang battery lang yan ng cellphone,
pag nag full charge siya at hinayaan nyo ng hinayaan, possible na lulubo na yung battery nyo o masisira na, magkakaroon ng hindi maganda sa battery nyo, no? Dito na lang mga kaibigan, no? Okay na. Ito na yung sporty natin yan, parang mata, no? So abangan nyo ulit yung mga susunod na vlog natin mga kaibigan, no? Maraming salamat sa mga sumuporta sa akin, yung mga bagong subscriber natin. Approve. Maraming salamat. Peace out.